Naglatag naman ang pamahalaan ng mas flexible na sistema sa trabaho at pag-aaral, kasabay ng pagpapatupad ng alternative work arrangement sa gobyerno. Pinag-aaralan din ng DepEd ang school-based na pagdedesisyon sa suspension at resumption ng classes. Si Jinky Baticados para sa 13 sa tanghali. Kung delikado ang biyahe, alternative work setup muna. Kung ligtas naman ang paaralan, posibleng may pasok. Habang patuloy ang banta ng malakas na ulan at baha dahil sa habagat, naglatag ang pamahalaan ng mas flexible na sistema para sa trabaho at pag-aaral na nakabatay sa actual conditions sa bawat lugar. Sa ilalim ng Memorandum Circular No. 131, inatasan ng Malacanang ang mga tanggapan ng pamahalaan sa Metro Manila at 17 lalawigan na magpatupad ng angkop na alternative work arrangements ngayong araw. Sakop nito ang Abra, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal at Occidental Mindoro. Pero tuloy ang operasyon ng mga ahensyang naghahatid ng basic at health services, disaster response at iba pang mahahalagang serbisyo. Para naman sa contract of service at job order workers, tiniyak din na tuloy ang kanilang sahod kahit ilagay sila sa alternative work arrangement, alinsunod sa umiiral na mga patakaran. Sa mga paaralan, alternative learning modes muna ang ipatutupad sa mga sakop na lugar maliban kung may ibang direktiba ang local chief executive. Pero sa mas pangmatagalang sistema, pinag-aaralan na ng DepEd ang mas flexible at school-based na pagdidesisyon sa class suspension at resumption. Sa halip na automatic na walang pasok sa buong linggo o lalawigan, maaaring ibatay ang desisyon sa actual condition ng bawat paaralan at komunidad. Hindi yung automatic na pare-pareho ang suspension sa buong province, city or municipality. Hindi bababa sa 600 na mga paaralan sa bansa ang nagsuspinde ng face-to-face classes dahil sa masamang panahon. Layunin ng panukala na mabawasan ang learning loss sa mga paaralang ligtas naman at hindi direktang apektado. Kung safe, pwedeng mag-resume. Kung hindi safe, suspended. Pero kailangan pa rin ang koordinasyon sa mga local government unit, malinaw na safety assessment at maagang pagpapaalam sa mga magulang at estudyante. Pinag-aaralan din ng DepEd ang pag-update sa Executive Order No. 66, Series of 2012, habang patuloy ang alternative learning arrangement kabilang ang online classes. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Jinky Baticados, 13 sa tanghali ng Congress TV.